first blood ay maririnig ba natin after 10 minutes of watching MLBB? Sa mga nanonood dyan, i-comment nyo ano mauna, Lord Slane o First Blood? Oo, kayo na ang bahala. Kasi kahit kami, hindi na kami sigurado. Pero Lord JM, ginamit na kayong curtain call. Naiwasan naman yung penalty zone. Si First ay mapaparusahan yata dito. At siya na nga yata yung tataguri ang first blood. Hindi pa rin! Kaso nandun si Demon Kite with the finish. At ngayon, makakuha yata ng advantage ngayon ng Aurora. Sumusugod na Yue with another kill onto MP the King. At ngayon ay may malinaw na advantage na ang Aurora MLBB. Ngayon, kukuha muna dito si Demon Kite ng kanyang purple buff, then transition to the Lord. Pero here is the veterancy of Edward, knowing on... Nightmare X-Pull pa lang yun, tsaka... Hindi pa si ano, hindi pa yung alien, hindi pa yung ano yun. Hindi pa si Wormy. Hindi pa si Wormy yun. Grabe dito yung damage ni Yue. Tamo siya na nga ang humaharang. Oh, sinasabi ni Yuen, ano, Haji, oh. Haji, ito ba yung tinuro mo sa akin, Haji? Ay! Lord JM, susugurin na ngayon ang Aurora MLBB. Gusto na talagang ilaban ito. Nandoon yung penalty zone mula kay Perks. Pero mukhang kahit paano ay nakabuelo ang Aurora. Mapapatumba na si Perks dito. Isama mo pa si Outplayed. Ngayon, pero si MP the King nakuha yung Lord. Kaso isa-isa nang nawawala ang mga miyembro ng Blacklist International. Haji is down as well. And that's a wipeout! Wipeout for Aurora as the 5 members march in the top lane. May Lord yung Blacklist, kaya madedelay pa naman ang kanilang pag-opensa. Pero I think this is endable, Brigida! Sumugod na si Edward, sabi niya, itore nyo na, hindi na natin patatagaling ang labang ito na kanina pa naging tahimik. Mapapasa kamay ng Aurora ang unang laban. And in this case, ang dami niyang pwedeng kunin, yung penalty zone, kung ano mang kailangan ng Aurora, pwede nila gawin yun. Ayan na. Ay, pero may ticket ako yung first blood natin mapapaaga yata. Kaso nabuhay pa naman si Perks. Kaso pinag-aapas tong bato. Hinarang pa. At si Rene J ang makakakuha. Napakasakit na nga ngayon ni Hitman. Makakaisa ngayon ng Narch Day. Sinarge na yung power of nature eh. Ito ang bato. Oo eh. Ding! Ding! Ang bato! Hindi. Napakaraming pambawi dito Oo. ng Aurora MLBB. At bakit ba tuwing pupunta tayo dito ay nagre-recall si Domeng at Outplay? Intense talagang pagalingan. Talaga yung dalawang kumanan dito! Literal na ginugulat na naman tayo pero mabubuhay pa ang Spurs. Frigid Glacier na inabag. Demon Kite napatumba na. At nandito na naman yung penalty zone mula kay Lord JM. Rene J susunod dito ay pinaking bumabawi. Isa-isa. Sinachane ang Aurora. Pero makakabuhay pa naman yata sina Edward Nat unless ayun na nga buhay pa. Primal Ratkin na nga para makatakas doon. But this means Blacklist will have an uncontested turtle this time. At ngayon, may bawi ang mga agents dahil masa sa kamay nila ang ikalawang turtle. At ngayon ay mabubuhay pa naman. Pero ngayon ang Blacklist sabi nila ito yung time. We need to convert. Pero mapipigilan sila ng Aurora. Si Doming sumasama na ngayon So pwede na tayo makita ng matinding clash. But again, going back sa nangyari, na-fake off kasi kagad si Demon Kite. So, Blacklist found an opening na pwede pa sila mag-overextend kasi kulang ng damage dito yung already. Pero MP na kayo pati outplay din Okay, 5 on 5 to. Parating na rin dito si Lord JM. Okay. Paunahan mag-set to si GUI for the note. Ayan na! Edward may pinalibag doon! Pero may magandang sagot yung kinopya ang Frigid Glacier. Ito na rin naman ang original. Doming mapapatupan na rin dito si Perks. At si Lord JM isinudod pa nga. MP the King may bawi kay Edward though. But the turtle mapupunta pa din sa Aurora. 2-for-1 trade pero Aurora takes the turtle. Ang kupuan sabay na sabay pa. Sabay na sabay. Tumumba yung mga tore. Okay, nakaka-pick up lang din ni outplay ng Golden Staff dito. Demon Kite, mamatahan ba niya kung saan nagtatago si Lord JM? Okay, pastahan. Napakasakit na nga. Cables in, cables out. Lord JM! Gigil pumindot si Demon Kite from game number 1 at nakuha na niya ang kanyang gusto. Lord JM will fall down. Ang bilis. Sure yung kinokopya dito ni Yue. So hindi ka rin sobrang unless mabato mo sa inyo. Pero kahit pa ibato mo sa side nyo, yung target, talagang makakahanap pa rin ng way mag-engage ang Aurora. There's still the wild charge. And all battle spells are up for both of these teams. Kaya etong inaabangan natin na Lord Fight ay literal na pakiramdaman na naman. Si Demon Kite, nasa Demon Kite push yung tinawag ni Wood dyan the Demon Kite push, umalis siya ngayon. Pero Aurora still having the high ground on this Lord Pit. Titignan natin kung sino una makaka-setup. Again, may mga setups pa rin na pwede manggaling kay Lord J, pati kay Perks. But the problem remains, Bri, yung sinasabi mo kanina, napakakulit na mga pwede mong hulihin sa Aurora eh. Oy, practice. Practice lang. Hello lang. Nagpaparamdam lang. Hello lang. And going back to that idea, kahit yata Domeng! doon ay medyo may ilang kang i-commit basta-basta. Pero ngayon ay nagkakapoke na ang dalawa nating kupunan. Perks, pumasok na nga doon.
binuhat at pinato si Dome, pero may purify pa naman. Frigid Glacier nilapag na, FP the King falls down. At ngayon si Haji, Pride of Ice, nai-commit. Nandun yung penalty zone to try and save everyone. Pero Outlay! mukhang ito na nga yung hinihintay ng Blacklist International. May paunti-unti silang nagpapakitang bawi. Hindi kumonect na yung Spear of Destruction. Pero ngayon 2-4-3 trade. Lamang ang Aurora. Diamond Kite pwede na bumalik anytime dito. But a beautiful play coming in from Outplayed. Sakto din naman na nakasan ni Outbush. What is this formation? Bawat brush na makita nila, binabahay nila. Pero nakita na lang ngayon kung saan nagtago si Legend Zero. Ay, nakita naman si Lord Jeo. Sabi niya, ito na naman, bibigyan ko to. Gusto ko buhutan ng skills cutthroat at lahat na ng kable. Minato! Lahat na ng kable kumonekta para lang patumbahin doon si Lord JM. At sakto din naman dahil may Lord pa dito ang Aurora. At ngayon mapipitas nila yung middle lane turret. Habang Blacklist, medyo nahihirapan dumipensa ngayon. Perk with the flicker in pero walang kumonekta. Nakapag-free si Doming dahil makuha nila yung torre sa gitna. Hindi ka na makapwesto. Maraming tipi ng Aurora kasi yun yung Northern Lights. Grabe dito. Naku, isipin mo kahit saan ka pumunta. May Demon Kite. May Demon Kite, may Demon Edward. Kite sa taas, Edward sa baba. Wala ka na mapupuntahan. Kahit tumakas ka pa, habulin ka lang din ang top of the force. Ginamit na nga at pinato yung bato. Ay, mukhang nandito naman na yung first output. Pero Doming papasok with the blazing duet. Outplayed. Hindi niya ata kakayanin dito pero meron pa namang outs. At ngayon naman nandun yung penalty zone. Pero kinakailangan na mag-disengage ng Blacklist International. Pero hinarang na naman sila ni Rene J. Yung pader ni Rene J ay naging malaking problema para sa Blacklist International. Penetrate doon sa formation na yon ang Blacklist International, even for perks. So, sila yung nag-attempt na paulit-ulit though. Sila yung nag-aanap at pag-fastball ng targets. At nakakita sila ng isa. That's going to be Doming. At mukhang wala muna siyang Purify. Mapapatumba na nga siya ngayon ni Haji. Frigid Glacier nandyan na rin. Mag-out na ba ang Blacklist International? Pero meron pang pabol na wild charge from Rene J. Lumilipad na rin si Demon Kite with a triple kill and a mania! Lord J na lamang ang natitira. Hahanapin ba nila doon yung Savage? Dahil may minions din naman sila sa gitna. Rene J, the heel man nung game 1. Hitman ngayon dahil lahat tinamaan as they take down the tower sa middle lane. Hindi na kita pa